Matapos matalo ang Creamline Cool Smashers sa set 1 at tatambakan nga sila ng Petrogas Angels. Pagdating naman dito sa ikalawang set ay lumalaban nga ang Creamline kung saan halos nagpapalitan lang sila ng scores at medyo okay na okay ngayon ang kanilang laban at match na match pagdating sa set 2. Hindi kagaya kanina sa set 1, mukhang inaalat nga ang CCS. Pero pagtapos ng first technical timeout ay nakalamang pa rin ng isang puntos ang kupunan nga ni Myla Pablo. Grabe, sobrang lakas ni Brock Van Sickle. Grabe ang mga palo ni Brock Van Sickle. Talagang sobrang lulutong at mukhang nahihirapan nga dito ang Creamline Cool Smashers. Pero syempre, lalaban dito ang CCS. Sa kasalukuyan ay okay naman ang pinapakita ng Creamline. Sadyang malakas talaga ang Petrogas Angels ngayon. Pero si BDL ay talagang palaban dahil gumagana nga ang kanyang mga blocking. Subalit kahit sabihin natin na palaban rin ang Creamline Cool Smashers, mukhang nakikita ko naman na nagpupursige naman ang CCS. Pero saan ba sila nagkukulang? Nakakadikit na nga sana sila sa scores ng Petrogas Angels, ngunit sa duluhan na laban, bakit nahihirapan ang Creamline Cool Smashers? Alam nyo kung bakit? Mahina nga ang kanilang opensa at depensa sa kasalukuyan. Ang floor defense nila lalo ay sobrang hina dahil ang sunod-sunod na drop ball nga ni Brock Van Sickle at ni Myla Pablo ay hindi nga nakukuha ng libero ng CCS. Bagamat hindi lang naman libero dito ang dapat nga natin pagsabihan, kahit ang ibang mga players nga ng CCS ay nahihirapan nga talagang makuha ang mga hampas ni Brock Van Sickle. Sadya talagang malakas ang Petrogas sa kasalukuyan. Idagdag pa dyan si MJ Phillips na palaban rin. Pero syempre, tingnan natin sa third set kung papalag pa ba ang Creamline or tatapusin na ito ng kukunan nga ni Brock Van Sickle. Nagtapos nga ang kanilang score sa 20 at 25 at hindi pa nga nakakakuha kahit isang panalo ang CCS. Manalo kaya sila sa third set? Abangan natin yan.